Good day mga kabossing. So, ang ganap lang natin ngayon, no? Cleaning lang tayo ng ating another tank. So, kasi naisip ko kasi na masyado silang grounded. So, ngayon, itong empty natin na na 75 gallons, lininisan ko lang. Cleaning tayo at tapos ilagyan natin ng ng tubig for new restocking. So ngayon ang ginagawa natin nung day 1, sinabi ko na nga sa inyo yung day 1 kung paano mag setup ng water. Basta sa mga baguhan o sa isimula pa lang, ugaliin nyo talaga na mag stock water. Tulad yan, ito kasi galing Maynilad to eh. So ginagawa ko, rektahan siya. Pero hindi ko pa naman to lalagyan ng mga ng mga isda. So natin, condition pa natin to. Maglalagay tayo ng anti-chlorine, tapos asin, tapos methylene blue, tapos stock natin siya ng ng ilang araw. 24 hours or more than pataas. Enough na yun, okay na yun. Tapos lagyan natin ng ng oxygen, yung aerator, yung nag-oxygen sa kanya, lagyan nyo siya para nag-cycle pa rin yung meron siyang oxygen na dumadaloy. So yun lang, kasi wala naman tayong masyadong gagawin itong day 2, ito lang para naisipan ko lang. Tapos kung mapapansin nyo, di ba dito yung top head na sump natin, tinanggalan natin, pati yung mga plants na lotus plant kasi masyado na silang madami, makapal. Ginawa ko, pinutol-putol ko, parang dito nilagay ko dito. Ito kasing ito kasi nakuha natin na na binigay sa atin na lotus plant. Pag lumaki kasi to, pag tumagal to, lalaki to, umabot ng ganyang kalaki kalapad. Kaya kung pababayaan mo lang, dadaloy hanggang sa taas. So masyado ng pangit. As to kasi nilalagay ko lang para additional oxygen sa mga natin, mga isda sa water natin. So maganda rin to, mas maganda kung mayroon kayong ganito. Try nyo maglagay kayo ng ganito sa lahat ng tanks nyo, kahit maliit or malaki. Parang tutubog mo lang, tutubo na yan yung mga dito, nakakatulong to sa mga isda nyo. So yun, parang siya. So bago pa lang kayo siya, naputol ko, nagpapatubo ulit ako. Parang ginawa ko lang doon, parang mag-cut lang ako ng mga 2 feet, tapos da-drop ko na dun sa water ng tank. So yun, hintayin ko na tumubo sila. Pag na umugat na, pwede na yun. Setapan nyo na ulit ng panibagong lalagyan para dun sa pagtubo niya ng ugat. At syempre nakaraan ay tayo nag steam egg. Dumating na kasi yung order ko na pellet. Buksan natin. Gulat ako dun. Gulat naman akala ko naman kung nalaglag. So balik tayo. Laglag pala yung hose. Ito ating Koi King. So ito yung pang natin, pang diet na
feed natin sa mga goldfish natin. Maganda rin to kasi hindi masyadong matapang sa protein. So kahit hindi ganun karami yung mo, kahit marami pala napakain mo, hindi maano sa tubig. Hindi katulad ng mga ibang pellet na pangpakain mo dun. Parang siya, mabilis magkaroon ng ammonia. Pero depende din sa magpapakain ka. Kung hindi ka naman nagmamadali pag-growth ng ng isda nyo, konti-konti lang pwede na yun. Parang pinapatikim-tikim mo lang siya, tapos pinapasabit ko lang. Yun lang. So yun lang sa ating day 2, at sana supportahan nyo pa rin ako sa mga another upload natin itong 2026, kung yung mga pwede kong ibahagi, at saka ano yung gagawin natin dito sa ating mini farm fish keeping sa ating mga goldfish. Parang naisipan ko, gusto ko mag-molly. Sino kaya pwedeng makuha na ng molly? Comment naman po kayo sa baba. Yun lang po. Dito ko na tapusin ang aking video. Salamat po sa inyong panonood. Peace out.